Hi guys, welcome back once again. Advice for the days is maging handa sa pagdating ng ating Diyos, anak na si Jesus Christ. Ganito po yan eh. Habang hindi pa po dumarating ang ating Diyos, anak na si Jesus Christ, magbago na po tayo, gumawa lang po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin, maging matulungin, maging marespeto, isipin lang natin ikabubuti ng kapwa-tao natin, lalong-lalo na, mahalin natin magulang natin, ang ating ama't ina, mga kapatid natin, ang kaibigan natin, ka-workmate natin, ang kapitbahay natin, at higit sa lahat, siyempre, mahalin natin ang ating Diyos Amang nasa langit. Siya ang ating priority sa buhay. Number one, ang dapat kailangan i-priority, nagagawa ka ng kabutihan dito sa ibabaw ng lupa, siyempre, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pangalawa, ang sarili mo. Bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna yung sarili mo. Pag nahal mo na yung sarili mo, makakapagmahal ka na ng kapwa-tao mo. Siyempre, ang gusto mong i-reflect sa sarili mo, ganun din sa kapwa-tao. Gusto mo, i-respeto ka, mamahalin ka ng tama, itatrato ka ng tama. Siyempre, ang gusto mo rin ibigay sa kapwa-tao mo, siyempre, ganun din. Mahalin mo rin sila ng tama, may respeto, at tamang treatment, diba? Pag nakikita kasi natin minsan na hindi tama yung treatment sa atin, parang, di ba, sinusuklian din natin ng ganun. Mali po kasi yun. Dapat maging mabuting tao tayo. Huwag tayo mag-isip ng mali para sa kapwa-tao natin. Magmahal tayo ng taos puso sa unconditionally para sa kapwa-tao natin. Huwag po tayo mag-isip ng hindi maganda para sa kapwa-tao natin. Para yung kaluluwa natin hindi maligaw, mapunta lang sa matuwid na landas. Kasi kapag yung tao naliligaw na landas, wala silang Diyos na kinikilala, tsak na tsak, maliligaw sila talaga at mapunta sa kadaliman, saka sa impyerno. Yung patuloy na gumagawa ng mga kasama sa kapwa-tao nila, nandudugas, nangungurap sa tulad ngayon, di ba, maraming kurap dyan sa gobyerno natin. Wala silang hiya o takot magnakaw sa hindi naman nila pera ng taong bayan yun, buwis. Ang gusto naman ng taong bayan pagsilbihan tayo. Kasi nagbabayad tayo na bis, kumakain tayo sa Jollibee, bumibili tayo sa mga grocery, di ba? Nagbabawasan yung nagbabayad tayo ng tax, di ba? Tingnan nyo, nag-grocery kayo, may tax doon, di ba? Kung kumakain tayo sa mga restaurant, may mga tax, di ba? Kapag nagbabayad tayo ng mga bills, may mga tax, tubig, di ba? Wifi, may mga tax, di ba? Lahat na lang may tax. Diyos ko po, Mariosep, di ba? Tapos ang ginagawa lang ng mga tao dyan sa gobyerno, pangungura, pangbubulsa, wala na napupunta sa mga taong bayan, sa kaban ng taong bayan. Tignan mo, di ba, binaba tayo, walang flood control, kundi palabas lang pala nila, walang ghost project, di ba? Anong klaseng gobyerno yan? Kaya magbago-bago na po tayo nandiyan sa gobyerno. Magsilbi po tayo para sa ikararami, hindi po pang sarili nating kayayaman ng ating sarili. Hindi masama po, hindi po madadala ng kayamanan nyo yung, hindi po maliligtas yung kayamanan nyo, pera nyo, sobrang dami diyan. Hindi po yan maliligtas ng kaluluwa nyo, sobrang itim. Magbago na po kayo, magbalik loob po kayo sa Diyos Ama natin para pagsisihan yung mga kasalanan nyo. Gumawa lang po tayo ng kabubuti ng kapwa-tao natin para maging happy po tayo dito sa ibabaw ng lupa sa buong Pilipinas. Magsilbi po tayo sa kapwa-tao natin ng buong puso, unconditionally. Yung pagsaservisyo natin, gawin po natin ng tama, wag po natin saluan ng korupsyon. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.